Yung mga dre, kung magpapalit kayo ng ATF, ito wag nyo itong gagamitin sa ATF nyo. Pag sa minivan kasi baka matulad kayo sa akin, ito na ikabit, ito na ilagay. Nagka-problema, humina yung hatak. Kailangan talaga Dextron 3 sa mga naka-minivan. Dapat talaga. Dextron 3. Tinanggal na nga pala tong oxylipan. Kasi nakakabara lang to sa compressor, no? Compressor. Nandito na nga pala ako sa Skycare ni Leo at ipapadialysis ko yung kanyang transmission. Ano po ba mga nagagawa nito, boss, sa natin? Okay, so siya yung para sa tao rin yung nagka-transfer ng malinis na ATF sa sasakyan. Tapos yung marumi palabas, kukuhanin naman yan, improving naman yan. Kumbaga talagang malilinis talaga, no? Nadaan siya dito, pinatala siya ng filter. Ito yung oil na dumadaloy, no? Nadaan siya sa filter, okay. Nasala niya dito. So yung mga remaining oil mo doon sa torque converter mo, saka doon sa system niya, sinama natin yung 3 liter, nadaan natin dito. So, para ikot, no? Nililinis yung ibang ribaba. Kaya nga sabi ko, mas maganda yung nangyari ngayon na nababa natin oil pa, nalinis natin yung strainer mo, and then idadialysis pa. Kumbaga siya yung pinakamagandang process ngayon. Okay. Dapat dito, nasa 150. 200 Okay. Tapos dito naman, nasa 30. 30. Okay. Yung yung suction, low pressure. Yung karga ng Prio. Yung nakarga sa akin, hilaw yung karga niya, no? Maaari na lamang ang oxygen. Lamang ang oxygen. Dito, i-deplete na natin itong Prio mo. Ibabacuum natin, then kakargahan natin ng Prio namin para ma-observe yung difference nilang dalawa. Napilitan akong magpakabit ng sticker kasi kailangan magkakaproblema ako, baka matigitan pa. Mas mabilis kasi ang daan kapag Cavite pupuntahan mo tapos dadaan ka ng Calax. Sa Calax kasi mas maganda kumpara sa SLEX. Para sa akin, mas malawak yung kalsada. 500 nga pala yung niload ko sa Calax. Kasama na yung sticker. Wala akong no choice Na-warningan na ako ng teller. Sa mga taga-South na naghahanap ng expert sa minivan, dito kay Leo, marerecommend ko si Leo. Nick Minivan. Hanapin nyo lang siya sa Facebook, Nick Minivan. Pangalan ng shop niya ay Skycare. Isa sa mga recommended na minivan na mechanic. Pero hindi lang minivan yung ginagawa niya, gumagawa din siya ng mga iba't ibang sasakyan. Pero expertise niya ang minivan. Kanina pa sana ako, napatagal lang ako sa Calax. Gawa ng sticker, naalala ko. Naka-warningan na pala ako doon. 1 hour. 1 hour na lang, makakapunta na ako sa kanyang location. Type nyo lang nga pala sa Google Maps, Skycare Naik. Lalagay ko yung link sa description. Papacheck ko nga pala kay Leo yung ko ngayon, turbo. Tsaka yung aircon. Napansin ko kasi medyo humina yung aircon. Nung pina-PMS ko to last month, hindi marunong gumawa yung ng aircon yung pinag-PMS ko, pinuntahan kong mekaniko. Wala kasi silang Prio na panglagay ng Prio. Dito kay Leo nga pala, kompleto siya, marunong siya sa aircon, sa makina, sa turbo, yan. Kaya kung ikaw ay naka-minivan, mas magandang pumunta dito kasi expertise niya yung minivan. Si Leo nga pala ay ka-member ko sa SEOC, Sir Danny. Doon ko siya nakakilala. Medyo malayo lang kasi sa amin yung Naik, kaya hindi ako makapunta sa kanila. Dati ko pa sana dapat balak pumunta talaga kay Leo kaya busy lang din sa trabaho, tsaka medyo malayo siya sa amin, sa Santa Rosa. Pero ngayon talagang sasadyain ko na kasi kailangan ko na rin ipagawa yung aircon ko, tapos ipapa-maintenance ko din yung turbo ko para at least ay sigurado tayo sa mga biyahe. Wala tayong aberya. Andito na pala ako sa Silang. Aguinaldo Highway, nakalagay Aguinaldo Highway. Yan. Kasi kung di ako dadaan sa Calax, matatagalan. Halos 2 oras. Kaya napilitan akong mag-Calax na lang. At least mabilis.
Malapit na tayo kay Leo. Dito na ako sa Naik. 1 kilometer na lang. Malagay dito sa Google Maps ay 1 kilometer. Malayo-layo din. Kung galing ka sa Santa Rosa, halos 2 oras din. Nga lang, traffic nga lang dito. Kailangan maunahan ko tong tong truck. Oh. Kailangan maunahan ko tong truck. Ito na. Malapit-lapit na. Natagalan ako dun sa dito sa sticker ng Calax. Daming tao kasi. Siguro kanina pa ako nandito kung hindi na ako kumuha ng sticker. Hindi na ako nagpa-sticker. Kaso walang no choice. Na-warningan ako ng teller Matagal na raw kasi akong dumadaan doon na wala akong sticker. Kaya napilitan na ako magpa-sticker. Arena. 300 meters. Signal na ako. Feeling ko, ito na yun. Sky Care. Ayun. Sky Car Care. Ito na nga yun. Ayan, Sky Car Care. Ni Leo. Dito na mga dre. Nandito na nga pala ako sa Sky Care ni Leo. So, ayan. Ito yung minivan ko, si Pablo. At ipapadialysis ko yung kanyang transmission. Boss, ano nga palang tawag dito, boss? ATF exchanger. Okay. Dialysis machine. Generic niya, dialysis. Ano po ba mga nagagawa nito, boss, sa natin? Okay, so siya yung kumbaga para sa tao rin yung nagka-transfer ng malinis na ATF sa sasakyan. Tapos yung marumi palabas, kukuhanin naman yung grouping naman yan. Kumbaga talagang malilinis talaga, transmission. Cycle niya, parang tao din. Parang kumbaga nagdadialysis, no? Ipapadialysis ko dito si Pablo. Sayang naman kasi punta ko dito kung hindi ko siya ipapadialysis. Tignan niyo yung bumper ko, puro kalawang na. Pag-iipunan ko to baka gawin ko na tong stainless Wala na, kinain na ng kalawang dyan kinakabit? Okay. Ba tayo matalsikan? Ito yung dialysis machine nila, ATF exchanger. Sa mga gusto magpa-dialysis ng transmission, dito yan sa Sky Care. So, ATF exchanger. Ayun sa cycle. Nadaan siya dito, sinasala siya ng filter. Ito yung oil na dumadaloy, no? Nadaan siya sa filter, Okay. sinasala niya dito. So yung mga remaining oil mo doon sa torque converter mo, saka doon sa system niya, sinama natin yung 3 liter, nadaan natin sa solid. Para ikot, no? Nililinis niya yung ibang baba. Yung mga sludge, no? Hindi, Yung mga parang mga solid. For 10 minutes sayang lang. ATF exchanger. 10 minutes siya. 10 minutes siyang dyan hanggang sa malinis. So later, pasanin natin bagong isa. Ngayon wala pa siya. Malinis na siya kasi hindi katulad ng kanina tumulo. Kulay brown talaga. Yan ba yan? Ito yung kanina, no? So, kaya nga sabi ko, mas maganda yung ginawa nangyari ngayon na nababa natin oil pa, nalinis natin yung strainer mo, and then idadialysis pa. Kumbaga siya yung pinakamagandang process. Kaya, anyway, after 6 years pa naman ang ulit niyan. So, kailangan one-time big gastos. Pero matagal pa talaga ulit. Pero malaking pakinabang sa amin yan. Sayang pala yung nilagay kong ATF dati. Ito lang yun last month lang. Ano lang nilagay September. Hindi pinaba oil pa? Ano lang, tagas lang. Pinatagas lang. Kaya parang napakadumi ng pagkandal. Tagas lang. I-na-picture yung itsura ng oil pan mo kanina. Akala mo... Yun yun yung itsura. Yun. Ito yung itsura ng ATF ko. Lamis mo kanina, napakadami. Isa pan. Parang putik na, no? Nakita mo ba? Sabi ni Leo. Bumili kasi kami ni Leo ng oil Nasa magkano naman tong sir, mga ganitong paggawa? Tawag dito, dialysis na. Yung labor, gano'n? Kumbaga lahat-lahat na. So, ang labor natin dito is 2.5. 2.5? Oo. Tapos, ang oil depende sa dami ng mga gamit. Okay. Ang suggest ni Sir Leo, 4 liters lang daw since napalta naman natin na ibaba natin. Usually kasi ang minimum namin dito 8 liters. 8 liters? Bali 2 sessions siya, isang 4 liters, then another 4 liters sa second session. Ang mangyayari sa iyo, bali 1 session lang kasi nga binaba naman natin. Bali ito ay kumbaga sinisimot lang natin yung mga nasa system niya. Yung mga nasa taas pa, yung mga hindi naman nasama sa so, para talagang tagas na tagas na. Medyo maganda na siya pero mamaya antayin mo makikita mo yung result niyan. Pagpasok lang mga new oil natin. Okay. Ito yung oil na sa loob. Yan yung circulate sa iyo ngayon. So malinaw na siya. Malinaw na, no? Kasi nga napalta na natin.
Ito yung timer, no? Oo, yung ano po yan, pressure po. Yung pressure ng transmission. Okay. Ibig sabihin, no, nag-circulate yung galing sa sasakyan papunta dito sa machine natin. Ito, kailangan pala siya naka-drive para ma-circulate yung oil na. Ako mainit. May problema na ba sa tensioner sa'yo? Pinalitan ko ng 300. Mura lang yung nabili ko eh. Baka pegi nga yun eh. Peke na, Chubby. Sir Leo. Pegi daw. Pero okay naman yan, pwede naman. Wala, mabilis nga masira. Ito sa akin, binayay ng Sambales, pagbalik, wala na, umingay na. Naku, mahirap pala yun. Ito nga, Nasala init niyo no. yun, nasala niyo. Talagang umiikot talaga, no? Galing talaga sa makina yung ano. Ito, mga dre, oh. Mainit siya. Oh. Kasi yung oil na ito galing siya sa mismong sasakyan. Ayan, no? Umiikot siya, paikot dito. Hindi siya. Ayan. Kailan ulit? Kaya ito, pag ginawakan mo to, mainit. Ayan. So, sulit na rin to. Kumbaga, malilinis talaga yung transmission ng sasakyan. Malinis yung for compare to sa mga system niya. Ngayon, mag-ano na po tayo, mag-exchange na po tayo. So, yan. Ito po yung laman ng new oil natin na nilagay ko, which is hindi naman po kasi ito may error talaga, marginal error talaga. So 4 liters po yan. 4 liter, no? Opo, 3.9 cents lumabas kasi may marginal error naman na ano yan, 0.2. Okay? So, lalagay po natin is 3.9. Yan po yung sinasabi ko na per session. 1 session lang po gagawin natin kasi nakapagpalit naman tayo ng ano. So ayan, 3.9 po yung lalagay natin. So, papalit po silang dalawa. Makikita nyo po. Kaka-pressure po yung ating new oil. So ito yung new oil natin. Ganyan dapat supposed to be pag after ng dialysis is magiging ganun din yung oil na Okay. Ano yung parang lilipat siya, no? Opo. Ito po yung ATM exchanger na pala. ATM exchanger. So, minsan po yung iba hindi na satisfied sa kinakalabasan sa unang session lang. Nagpapa-session sila another 4 liters po yun. Yung iba 3 session, 12 gano'n. Okay. Paano yun? Paano hindi na satisfied? Para may itim pa? Hindi po, yung kulay po niya is hindi gantong ganito. Okay. Hindi pa clear, no? Anyway, kahit naman po hindi siya magkakulay. Ito po kasi malalim po ito. Okay. Kaya medyo madilim po talaga yung viewing niya. Makikita niyo po yung white na ball na yun. Doon yung po mapapagano. Ano nga ba yun? Ano po yan yung siya po yung makikita nyo kung magkakulay na silang dalawa. Malinaw na. Okay. Parang siya yung pinaka niya, trace niya. So po na siya pareho. May pumapasok po, saka may lumalabas. Ito yung in. Palabas po. Palabas. Napunta na po dito sa, ito po yung old oil natin. Marami na po kasi naman, mga hindi pa natin ready. So na po yung nasa machine natin na pumapasok sa loob. Pababa po siya na pababa. Makikita nyo na rin yung result yan. So yung mga for disposal natin. Dami na masyado kasi marami na na-dialysis. ATF change. Malalaman ko dito yung pakbo mamaya. Yan, ginawa na kaputi niya. Ito na yung result. Ito parang drain na, no? Ubus na yun yung mga So, lalagyan natin siya ulit sa pang cycle skin para mababang tayo. Hindi na ito lagyan para sa another cycle skin dyan. Talagang linis ng transmission mo dyan, no? Talagang walang matitirang ribaba dyan sa loob niya na mga solid particles. No. Ito na lang may pressure sa machine na lang. Sa machine mo. Lagyan nga pala ng anti-run. Bubugaan ko na lang yun ng bubugaan ko na lang siya ng Pilox. Ayan. Sayang eh, kinain na kasi ng kalawang eh. Bubugaan ko na lang ng Pilox pag uwi. Oo nga wala Naulog na. Ayan Pwede na may papasok ko lang pa gano'n. Pwede yun? Oo, hindi pa kapalit lang. Kaya i-secure ko na lang. Sige. Pero pagawa ko na rin dito ito. Sige. Malapit sa tapakan. Yung lagayan ko ng cabin filter, wala pala. Ayun ngayon ko lang naalaman. May pressure yung Oo. Ganyan din ba yung sa'yo? Wala din. Kaya nga Wala wala din. din. Walang lagayan eh. Walang lagayan din. Ganun din pala yun. Depende rin kasi sa builder yan no? Oo. Kaya sabi ko, higop lahat ng Dumi Pag-alikabok ka. Oo. Pero di naman yan kumbaga pipigil, no? Hindi naman. Humina na rin tong aircon ko. Pansin ko, humina na. High pressure ka eh. Okay pa ba yan, pre? Malakas pa ba? May pressure daw yun. High pressure. Pinatong na lang yung yung air filter ko ng aircon. Ipinatong na lang kasi nga, yung pagkakagawa ng, yun, okay na yan. Hindi naman siguro maano yan, Oo. Hindi lang. Tapos ito, kung bomba ng compressor mo, dapat nag 30. Dapat dito, nasa 150. 200 na yun. Okay.
Tapos dito naman, Mga nasa 30. 30. Okay. Yung yung suction, low pressure. Yung karga ng pressure. Yung nakarga sa akin, hilaw yung karga niya, no? Maaari na lamang ang oxygen. Lamang ang oxygen. Ngayon ko lang nalaman yun, wala kasi yung alam sa ganyan. Lalamig yan pag i-rev ka. Lalakas ang bomba ng compressor mo, pero tataas ang pressure mo kasi nga pressure na bobomba niya. Hindi, yun lang. Hangin. So wala siyang leak, walang problema sa pressure. Ang problema niya nasa akin. Okay. Ang problema yung kinarga, no? Inilagay, okay. Maaari i-binacuum to kasi binabacuum niya bago. Binabacuum. Para matanggal yung mga oxygen sa separation niya, yung mga extra hangin. Then saka kakagahan ng purong recycle. Mga recycle po yun ay kakahala. Wala kasi yung alam sa ganyan. Oo, kung kakargahan, hindi pwedeng kargahan to. Actually, kasi baka pumutok na yung mga AC light mo. Kasi high pressure ka na. Overheat na to, nag-overheat na. Oo. Pagka niyahin mo siya, bababa ang low pressure, matataas ng high pressure. Init ng gusto ano. Kaya, walang problema, walang leak. Ang problema mo, High pressure, no? bakit yung free na nakakargas? Pare, recycle free. Recycled free yun. Wala kasi yung alam sa ganyan. Siga lang ako eh. Sigamit. Ang kainisol natin dito, dideplete na natin itong region mo, ibabacuum natin, then kakargahan natin ang video namin para ma-obserbahan mo yung differential nilang dalawa. Oo. Para maiba yung lamig, no? That's the sulit. Magkano yun? Yung gano'n? Yung bagong prio na? Magkano ano ko? 100, 900 sa vacuum. Tatanggalin yung prion, papalitan ng bago. Papatan ng Oo. kaya ng ginaan. Kasi mas marami siyang gasket yung drainage mo. Oo. May nakakano. Kado rin ito. Nakakos dyan. Nakakasira ng host, no? Mga compressor. Barsado compressor mo eh. Barsado compressor. Kailangan din pala maano. Nagpa-amoy. Kaanong na ano yan? Sisingawan. Sisingawan. Dahil ng compressor mo, tubo. Ilaw ito. Ilaw ang ano. Oh, sige, paano ko na? Sayang, parang di sayang ang ano ko. Pagagawa ko na rin yun para ano. Nandito na rin lang ako eh. Wala eh, walang no choice eh. Walang no choice eh. Then, tsaka sayang din eh. Kaysa naman lumaki yung sira niya, di ba? At least na-prevent. Ngayon lang ba service ang aircon nito? Ngayon lang. Matagal ko na sinasabi din niya kay Leo kaso, siyempre, busy. Pinadagdagan ko na nga rin pala yung compressor ng aircon. Ayan, mahina na kasi yung aircon eh. Ayan, sinama ko na rin sa maintenance ngayon. Tsaka itong pressure. Sablay kasi yung yung preyon, sabi hilaw daw yung nailagay. Tsaka hindi tugma no? Mas malakas daw yung buga ng pressure. Ayan, para hindi sayang nga pinunta ko dito. Medyo malayo din kasi. At least okay na, wala na akong iniisip. Ito pressure to no? Tapos ito yung Dapat mag-balance. Hangin tsaka preyo. Preyon pala to, preyon. Ito nga pala yung preyon, yan to. Tapos ito yung sa pressure niya. Kailangan daw balance. Okay na kaya to. Pero yung fan mo, may option na panda rin. Wala, automatic na. Ano siya, sabay sa... Pag on mo ng aircon, hindi nagana. Nako, hindi nagana yung fan. Ito, tinitest drive. Tinitest drive namin si Pablo. Kakatapos lang niyang i-dialysis. Gumanda na yung hatak, boss. Hindi na tayo kanina, matayos sa Hatak. ramdam shifting. Oo, kanina yung pigil eh. Pero may power, ramdam mo, montros ka, di ba? Oo. Ayan, no? 3.5, nasa 70 tayo. Yung ano niya, pre, yung itong tawag dito, overdrive. Oo, Ginagamit ko yan sa pagpatag. magpatag. Tapos pinapatay ko siya sa mga pataas. Oo, malakas siya. Bumalik na sa dati. Ngayon kanina, takbo natin. Oo. Nakawala to, Oo, yung yun yung sinasabi yung sikat. Oo. Ramdam ng pasahero yung bilis eh. Oo. May iwan. Kanina kasi parang pigil. Tapos yung Tigil. sounds ng engine natin, Oo. pero yung speed natin, kilometer mo kanina, nasa 30 to 40, pero ang RPM mo, 3.2, 0.5. Tayo, kuya. Oo, balik na tayo. Okay na yun. Nakaanggaan ng takbo mo. Gumaan na. Hindi mo igas eh, oh. Namali nga ng lagay ng oil. May talaga pagka ATF, minivan ng gamit is Dextron 3, no? Oo. Dextron 3. Nagkamali kasi ako ng lagay eh. Yun, pa-dialysis nang wala sa oras. Actually, halos lahat ng minivan, in-advise namin pag-dialysis. Oo, dialysis. Hindi halos yung tinatapakan yung papa. Yan, all goods. Kanina, hirap ako eh, lalo na sa mga pangat. Parang sabi ko, may problema transmission na ito ah. Overdrive. Overdrive po. Bilis. Sigit yan eh. Pwede mo siyang i-overtake eh, no? Kanina, hindi mo ma-overtake eh. Mahihiya ka mag-overtake eh. Papahanginan ko pala yung unahan ko, malambot. Yan. Oo, naka-overdrive. Naka-overdrive din ako eh, para patipid sa gas. Oo, pre, pagka, basta pre patag. Sa mga ano na
Oo, patag. Lahat ng mga. Alam ko lahat eh. Alam ko lahat, oh. Walang kinalaman sa turbo overdrive, alam ko eh. Ano yun? Parang ang overdrive kasi, binibigyan mo yung makinang mag-engage ng high gear. Para extra power. Oo, tapos pagka naman pinatay mo siya, magandang gamitin yon sa mga pababa, tsaka sa pataas. Para maglo-low gear siya ng kusa. Oo, yun Para ang... hindi kumakain ng Oo, para hindi mahirapan magkaroon ng engine brake. iba. Hmm. Parang backwards. Oh, yun. All goods na. Si Pablo. Yung mga dre, kung magpapalit kayo ng ATF, ito wag nyo itong gagamitin sa ATF nyo. Pag sa minivan, ha? Kasi baka matulad kayo sa akin, ito na ikabit, ito na ilagay. Nagka-problema, umina yung hatak. Kailangan talaga Dextron 3 sa mga naka-minivan. Dapat talaga. Dextron 3. Tinanggal na nga pala tong... Anong tawag dito, boss? Oxolipan. Soliripan. Kasi nakakabara lang to sa ano eh. Compressor, no? Compressor. Yung higop ng hangin. Kaya tinanggal na lang nila yung... Kaso matrabaho siyang baklasin. Daming baklasin. Gawa na itong bumper. Hindi daw advisable na may ganito eh. Hindi kasi siya tugma doon sa buga ng hangin. Kaya tinanggal na lang. Yan. Ang dami nga lang baklasin. Sir, ano nga pala yung naging problema ng minivan ko, sir? Oo yung mga sa aircon. Si aircon, no? Kahit namin kasi nakita nga po na unang nakagwe, saka nag-high pressure. So, nanggal din namin yung auxiliary pan na hindi na gumagana eh. Tapos nakakakontra din sa higop ng hangin kaya tinanggal na rin. Tapos sa problema niya rin yung transmission. Transmission, no? Nalagyan ng integrate na Petron na so yun ang requirements doon eh. Kaya ang ginawa ni client natin ay dinialysis namin. Ngayon, so far pinarotis namin sa performance. Sana magtuloy-tuloy okay yung performance na ginawa namin dialysis na ginamit namin yung Tachi. Sana magtuloy-tuloy. Sa ano naman, sir, yung sa aircon ko, ano siya? Ano ba naging problema nito? Ang hina niyang parang... Oo, kasi nung namin on the start, nangyari sa kanya, pag singaw namin ng parang suminga lang yung priyo, kakapraso lang mabas eh. So, ginawa namin, pinakyam namin, tinigay namin yung tamang proseso. So, binakyum, process namin, talagyan ng priyo. Tapos, nakita nga namin auxiliary pan, hindi nagana. So, pa naman, okay pa naman, okay sir, opahan, tutuloy-tuloy, okay, pwede naman. Sir, thank you, sir. Hindi lang minivan ang ginagawa niyo dito, no? Hindi naman, gumagawa rin kami ng mga local car. Yung talagang special car. So, kaya lang na mag-adapt. Meron din. Sir Leo kasi, ka-member din ng SEOC. Thank you, sir. Thank you. Yun, tapos na nga pala ako magpagawa kay Leo, kay Nick Minivan ng Skycare. Si Leo nga pala yung may-ari ng Skycare at ka-member ko din pala siya sa SEOC. Kaya medyo matagal na rin kami magkakilala, isang taon na rin. Matagal ko na dapat siyang pinuntahan eh, kaso malayo nga lang siya sa Santa Rosa. Yun nga, pinagawa ko sa kanya, pinadialysis ko yung transmission. Kasi nga, mali yung nailagay kong oil. Yung hatak ni Pablo ay napansin ko, humina. Kumbaga, delayed na yung delayed shifting. Kaya, at least, nanigurado na ako na ang ginamit nga pa lang nilang machine is yung dialysis nga. Meron silang machine na dialysis. Talagang sulit yung pagpapaayos ko ng transmission kay Leo. Pinaayos ko na rin yung aircon ko, pinadagdagan ko ng Freon. Kasi yung Freon daw ay hindi tugma yung pressure tsaka yung Freon. Mas lamang yung pressure kaysa dun sa Freon kaya mahina yung hangin. Ngayon, binalansin nila yung Freon tsaka yung pressure. Yun na, okay na. Tapos okay naman yung mga spark plug ko, okay pa, pinacheck ko na rin para sigurado. Tapos ano pa ba? Yun lang naman talaga. Yun lang ang mga nagawa ko. Ang mga pinagawa ko ay transmission tsaka yung aircon. All goods na ulit. Pwede nang... Yung sa ilalim ko nga pala, yung sa engine ko, na akala ko ay leak. Hindi pala leak yun. Kumbaga siguro natapunan lang siya ng oil. Inisip ko nga baka sa turbo yung leak eh. Pero hindi. Lang yun, nung nilinis ni Leo, hindi siya sa leak ng turbo tsaka hindi rin siya sa leak ng oil pan. Kumbaga natapunan lang siya ng oil. Siguro nung naglagay ako ng engine oil, may konti akong sumablay ng pagkalagay. Kumbaga tapunan. Then, yun na. Pwede ko na ulit tong ilong ride. Mga malayo ang ride na ulit. At idagdag ko na din pala na sa mga minivan user, kung naghahanap kayo ng talagang expert na mechanic pagdating sa minivan, yung talagang trusted
na mechanic, na hindi na kayo pupunta ng malayo, dito lang kayo sa Laguna, Cavite, yan. Skycare, i-recommend ko sa inyo, number 1, Skycare. Nick Minivan po ang pangalan niya sa Facebook. Ilalagay ko po yung link sa baba, sa description. Hindi po kayo magsisisi na magpagawa dito. Kasi nga, mura maningil, tapos quality ang gawa. Yun ang importante doon. Mura yung singil, quality yung gawa. Dito lang yan sa Naik. Type nyo lang Skycare, Skycar Care. Lalagay ko yung link ng ano nila, ng shop nila. Maayos kausap at mura maningil. Tapos mahusay na ano na mekaniko. Meron din kasi siyang ano na minivan. Actually, ka-member ko si Leo sa SCOC. 1 year ago na. Dapat dati pa nga ako sa kanya nagpagawa eh. Hindi ko lang mapuntahan si Leo kasi nga busy sa trabaho, busy din ako, tas malayo. Medyo malayo-layo din kasi sa amin. Ngayon lang ako natuloy na punta sa kanya. Doon kasi sa amin sa Santa Rosa, bibihira yung may nagawa talaga na ano, expert talaga sa minivan. Maraming magaling na mekanika, so yung pagdating sa minivan talaga. Iba talaga pagka yung gagawa ng minivan mo ay talagang expert. Yun lang mga Dre, salamat. Dito ko natatapusin yung video mga boss. Thank you sa mga walang sawang sumusuporta sa akin.